Jezreel Ellie. Hello. Hi, hello! Hello, hi Ash. Ayan, nakaka-proud si Ash, no? Grabe. Super galing. Ayan. Ito Ash, question ko sa'yo. Sabi mo kanina, talagang inaral mo yung bawat character mo rito. And as a fan of ng mga survival thriller film, what if itong apat na character na to, mapunta rin sa isang survival film na yun? Sa tingin mo, sino sa kanila yung pinaka-magsasurvive? Pinaka-survive? I think yung character ko po sa Bahay-Bahayan. Bakit? Kasi mas parang sa lahat ng character, siya yung pinaka-palaban. And feeling ko yung halos lahat, feeling ko yung tatlo kasi parang iiyak lang sa gilid. Tatanggapin na lang nila. Parang yung character ko kasi dito, parang street smart siya. And siya yung parang may tapang na i-face kung ano man yung kinakaharap niyang challenges ngayon. Thank you, thank you. Ash. Thank you. Congrats. Tsaka Ash, napansin ko lang itong setup natin, may purpose siya kung bakit siya nandito. Para sino ito? Itong this one, with the blood stains. Yan yung sa Balik Eskwela. Si Balik Eskwela and then the black Who's one. the boss? Okay, and then bakit may Bahay-Bahayan. bahay-bahayan? Ito There's- yung may melody, yung may guitar. Oh, okay. So, ito pala yung parang mga remnants of who you're gonna be. Kaya naman, eto na. Let's have another question from my fans. Sabi niya dito, si Florence Judiel Rafael. Being the nation's Mutiya comes with a lot of pressure to be, perfect, sabi niya. But anthologies are usually messy and emotional. Now, which character in the series felt the most unmutiya-like? Like the one where you didn't care if you look pabebe or pretty on camera because the scene was just too real, too raw. Hashtag asked it with an exclamation point. Parang parang mas JJ kasi yung last part na sinabi niya, yung Actually, real. Mga JJ yun. Siguro yung malayo kay JJ is yung sa My Melody. Kasi siya yung parang hopeless romantic. Sa ano yun, sa My Melody. Oo, yung super girly na super fan na fan siya. Nandiyan na yung crush ko. Paano yun? Nandiyan na yung crush ko. Ulit, Magpakasal na paano? kami. Yun, ganun siya. Siya yun. Oo, so online, siya yung pinakamalayo talaga din. Oh, okay. Maraming salamat, Jashi. And I hope nasagot naman yung tanong mo. Up next, let's have from Abante Tonight, Roldan Castro. Hello po. Surprise ako Rise! So, Astin, ano yung pinaka-challenge mo sa apat na yan, na episodes ng yung anthology? Yung sabi ko po kanina, yung character po talaga ni Miss Rufa. Kasi, Ay, oo nga pala. oh, Sorry kasi na-surprise ako. Yun na lang. hindi kasi yun nga po tulad ng sabi ko. Kasi sa lahat po ng characters na to, parang hindi ako parang i-judge na, mali yung ginawa niya dito. Kasi parang ito lahat base sa akin. Kung ano yung gusto ko ipalabas, kung ano yung pagkakaintindi ko sa character, yun yung ipapakita ko. Pero yung sa character, pag spoil ko pa. Kapag yung kay Miss Rufa na po, parang may hirapan po akong ipakita. Parang baka natatakot ako na, uy, nawala siya kay Miss Rufa doon Parang naging character na yun Doon po ako pinaka na-challenge and parang ang daming beses ko po tinatanong si Direk na, Direk, paano po ba to Direk? Or tama po ba yung ginawa ko? Sabi niya, siguro mas nag-struggle po talaga kami na mahanap yung Rufa may po sa akin. Pero sino pa yung artista na sana makasama ko sa ganitong project? Alam, nasagot ko na din po yan kanina. Ayan na nga Si Miss Barbie Fortesa Kaya po. nabawi na lang ako. There we go. Thank you po. And alam mo, hindi ka naman sisisabi with Barbie Forteza kasi she is such a versatile actress as well. Parang Tsaka ikaw lang din siya. Nakasama ko siya dati. Nung When was this? nag-extra ako. Sa Nita Negrita. Oh. Kaya sobrang na-amaze ako na, di ba makaka-work mo siya? Tsaka malay mo, magkaroon ka ng project with full circle moment para sa'yo, di ba? Tsaka malakas ka mag-manifest eh. Tsaka feeling ko kasi ang dami ko ding matututunan sa kanya kasi bukod sa personality niya Oh. talaga, na-amaze talaga ako kung paano siya umarte. Plus her wisdom. Yes. Di ba? There we go. Maraming salamat po. Up next, let's have from My Movie World, Bernard Santos. Oh my God. Hello po.
Hi, Ashton. Hello po. Okay. For this anthology na, so since nakita namin yung teaser ng anthology, no, if possible, magkakaroon ng season 2, yung anthology mo, at ikaw yung bibigyan ng pagkakataon na mag-create ng kung tungkol saan yung gagawin, ano yung mga gusto pang gawin na series for the anthology? Genres po. Yeah, or any story that you would like to do personally. Siguro bukod sa family drama din, which is meron na din pala dyan. Siguro yung about sa friendship naman. Kasi parang bukod sa Mutya po, pinaka na-enjoy ko po talaga gawin. Nag-enjoy ako nung shoot po namin yung Sunny. Yung kasama ko po sila Heaven, sila Bea. Yes. Parang na-miss ko pong gumawa ng ganun na parang about friendship lang na kayong mga babae yung sama-sama nagtutulungan. And then Yun po. if ever bibigyan ka ng chance na makapili ng mga stars sa Viva na gusto mong makasama pa sa next season ng anthology mo, sino-sino yung mga ano? Hala, hirap. Yes! Si Kurt. Yung mga kasama ko din sa Mutya kung pwede lang po no? Pero bukod sa syempre gusto ko po sila makasama yan, sila AJ, sila Kurt, kasi feeling ko tatawa sila Sarah, why not? Lalayo pa ba tayo? Si CJ! Game ako dyan, Ash. Nag-acting nga po kami kanina eh. Anong story if ever? Story? Parang yung sinasabing coming of age, yung barkadahan, di ba? Yung parang, Kanina po Kami. actually kanina po nagkwentuhan namin kanina. Oo. Uy, what if kaya magkaroon tayo ng parang about yung barkadahan na yung ano lang. Feel good. Oo, Diba? feel good movie na barkadahan lang. Alam mo yung Reply 1988? Ganun. You watched it? Yeah. Thank you, congrats. Thank you din po. Maraming salamat po, sir. Okay, up next, sabi naman, again, from another fan, sabi ni Cadmiel Pablo, sabi niya, Ash, can we expect more on your music career this year? Since, syempre, napakagaling mo naman kumanta, given na yun. Ano yung next sa music scene for Ashton Olviga? Actually, ngayon hindi ko pa masabi. Pero let's pray and hope na meron. Pero feeling meron yan. Parang gagamitin yung, Yung sa panaginip na yeah. sa movie nila Ate Kim. Yes. Oh, Yes, tingnan support natin. natin sila Ate Kim and si Kuya Jen. Kasi, malay natin magkaroon ka ng another original song soon, di ba? Manifesting that to happen for you. Ashi, Kinema, let's proceed. We are down to our last media person. Let's have from Manila Bulletin, Robert Ricatina. Hi Ashley, nandito Hello ko sa po. Dunkin Donuts. Kita So, kita. my question ko is, as we start 2013 hanggang sa ngayon, how has Ashley evolved as an actress? Siguro, masasabi ko naman po na nag-improve din talaga ako. And I think mas confident po ako ngayon sa acting ko compared before. And siguro, masasabi ko lang na kapag may mga ganyan po, kapag may mga projects po ako or may mga heavy scenes, before, natatakot ako and ang daming doubts po sa utak ko. Pero ngayon, mas na-excite ako and mas china-challenge ko yung sarili ko kung hanggang saan ba yung kaya ko ipakita. Okay, so dito sa anthology mo, hands-on ka dito sa pagpili ng mga concept sa Viva What? Ay, hindi po. Parang sila na din po yung bahala doon. And sobrang hindi naman po ako nabigo kasi sobrang na-balance din po nila yung mga genres na ipapakita na kumbaga showcase po talaga yung flexibility ko po sa acting. Congratulations! Salamat po. Maraming salamat. And you know what? Add ko lang, di ba last na person si Sir. Lahat sila dito, nakita yung growth mo talaga. From, when you were starting, to figuring it out where you're gonna go next, to now, na meron ka ng sarili mong originals, which is this anthology called Ashton. Di ba? Guys, parang pakalaman natin. Di ba? I'm sure your family, your fans, all of the people that love you are so proud of where you are at the moment. Kaya naman, guys, that's it. That's a wrap for our question and answer portion. Now is the best time to ready your cameras para sa ating photo opportunity with our Mutya. Ash, can I request you to please stand over here para sa ating photo opportunity
Ayan. Good job, Ashley. That was a good run. Congrats.